Mula sa Banawe, Ifugao sa Teachers Camp sa Baguio City ko na kinatagpo ang buong grupo. Isang sama-samang panalangin na muna ang isinagawa bago tumulak patungo ng karatig bayan ng Baguio City sa Itogon, Benguet. Para makapagbigay ng mga tulong at inspirasyon sa mga guro at bata. Sana po magpatuloy ito na palagian pong aming maging gawain para makatulong sa panahon ng mga hamon ng pandemya. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Back everyone. Halos 2 oras pa ang biyahe patungo sa aming patutunguhan ang Tapsan Elementary School at Labang Elementary School sa bayan ng Itogon. Hello mga kapatid, papunta tayo ngayon sa isang eskwelahan na bibigyan natin ng maagang pamasko kasama ang DMRO at Akyat Aral at DepEd TV. So kasama natin dito sa misyong ito yung isa sa mga pinuno nitong DepEd TV kasi nga pinagsamang pagbabayanihan ito ng DepEd at itong grupong Akyat Aral. So si Miss Margie Kabanayan na Dividan. Miss Margie, paano yung pinili itong lugar na ito na pupuntahan natin ngayong umaga? Yung DepEd kasi meron sila tinatawag na last mile school. Yung last mile school, yun yung mga malayong-malayo na sa mga syudad na naka-multi-grade level, meaning from grade 1 to 6, ang teachers dalawa lang or 3. Tapos may mga estudyante sila na doon. So yun, dahil yung Akyat Aral, ang mission nila is to really go to different communities na malayo na sa Cagayasan. Nakipag-partner sila with DepEd TV to give gifts sa mga indigents natin, yung mga talagang kapos sa buhay. Tapos yun, nakapagbigay tayo ng school supplies, Dolce Gabbana package, sa tulong ng Akyat Aral. Paano mo nakikita yung hamon ngayon? Kasi walang physical na klase, di ba? At itong ginagawa ngayon ng DepEd TV dito sa buong setup natin ngayon. Actually, Abner, ang nakakatulong talaga yung mga TV lessons natin kasi admittedly, isa sa mga challenges ng mga nasa last mile school, yung mga magulang na sa realidad talaga hindi nakakapagsulat at nakakapagbasa. So yung mga anak nila, in fact, ang dami nagsasabi ng mga teachers nagda-drop out kasi nga yung mga magulang hindi nila kayang ituro pa na nasa module. So ang kagandahan ng DepEd TV, yung mga TV lessons natin na mapapanood nila sa cable sa mga partner networks natin na kompleto mula kinder hanggang senior high school. So yun naman yung kagandahan. So from there, matututo talaga. Sa bulubunduking daan patungo ng Itogon, pinaglaro sa mga mata at ikinulong sa aming mga lente ng kamera para sa kwentong ito ang matulaing ganda ng kalikasan. Si Jan Azores, isa sa mga miyembro ng grupong Akyat Aral, dito na sa outreach project nagdiwang ng kanyang birthday ng nagdaang araw. Ito na ang regalo niya sa sarili. Hindi lang ang angkinin ang gandang kalikasan ng lugar na ito, kundi ang karanasang magbabahagi sa komunidad, higit lalo sa mga batang pupuntahan ng Akyat Aral na kanyang kinabibilangan. Kamusta yung kumbaga kabuluhan nitong kaarawan mo? Ilang taon ka na? Bale, 31 sir. Masaya at saka masarap sa pakiramdam lalo na bukod sa nakasama mo yung mga kaibigan mo, meron pa rin magandang gagawin dito. At natapat pa dun sa mismong birthday ko. So parang mas naging makabuluhan siya kasi meron kaming purpose dito. Hindi lang para mag-celebrate na magkakasama kami mga magkakaibigan, pero para makapagbigay din ng handog para sa mga kabataan. Paano niyo ba pinipili yung mga komunidad? Saka bakit ito yung parang tutok itong inyong ginagawang programa nitong grupo nyo? Yung grupo kasi namin Akyat Aral, talagang kung titingnan natin, doon pa lang sa pangalan, mahilig kami umakyat.
ang mga pinipili namin talaga mga benepisyaryo, yung halos hindi na masyado naaabot ng mga tulong na marami dun sa city, sa isang city. Kadalasan, ang pinipili namin yung mga nasa liblib, yung mga nasa bundok. May mga bahagi ng daan ang kinakailangang itigil namin ang aming sasakyan. Ilang buwan ding nakulong sa Metro Manila ang karamihan sa buong grupo dahil sa pandemya, kaya pinagbigyan ang mga sarili na yakapin ang ganda ng kalikasan sa bahaging ito ng Cordillera. Sa panahon ng pandemya, maraming iba't ibang sektor ang tinamaan, gaya sa sektor ng edukasyon. Narito po tayo ngayon sa liblib na bayan ng Itogon, Benguet, kung saan ang mga rehiyon gaya dito sa Cordillera ay hirap sa panahon ng pag-aaral, kung kaya naipatupad ang tinatawag na online o non-face-to-face na sesyon ng klase. Pero isang malaking hamon ang pagkakaroon ng mga sapat na teknolohiya, gaya ng mga gadget, at ang pinakamahalaga na gamit ng mga bata at mga guro ay ang kawalan ng internet connectivity. Sa Tapsan sa Itogon, nakilala ko ang kwento ng mag-inang Christine at Justin Calyag. So Justin, itong ginagawa mo ngayon, pati ito ng online class mo, gaano kahirap? Medyo po. Medyo mahirap po. Kasi Bakit? wala pong internet dito. Anong pinaka-struggle mo? Walang internet po. Okay. O so paano kapag walang internet, may mga module naman? Paanong gagawin? Magbabasa na lang po ako. So si mother mo natutulungan ka naman? Minsan po. Okay, Ma'am Christine, paano niyo po nakikita yung ganitong struggle ng mga katulad nitong anak niyo si Justin? Ang hirap po, awang-awa po ako sa anak ko kasi ang hirap po ng internet dito. Lalo na sabi nila sa school, modular. Minsan naman po, nagbe-blended naman po sila. Lalo na dito sa English. May mga kailangan na link na i-click nila para ma-check nila kung tama yung sagot nila. So minsan, hirap na kami kasi minsan tumutungtong na kami sa upuan para lang makasagap ng internet. O kaya, pumupunta kami sa tuktok ng bundok. O kaya sa tuktok sa bubungan na lang po ng bahay. Sa Baguio City High School, nag-aaral si Justin bilang grade 7. Pero dahil walang pisikal na klase, sa bahay sa Itogon na muna ang kanyang online class sa gabay ng kanyang ina na isa ding guro. Dahil walang internet connection, nakadepende sa module ang mga mag-aaral. Malaking tulong sana kung merong mga technology support sa inyo. Opo. Katulad ng Internet po. Internet connection. Siguro yung radar na rin po. Meron naman pong pinapaabot ang central office na mga tulong sa amin. So, katulad ng mga TV, desktops, tsaka laptop. Parang kulang na lang yung connection po namin ng Wi-Fi para mas lalong matulungan namin ang mga bata, hindi lang mga anak namin. Mapalad si Justin, isang guro ang ina. Pero paano kaya ang mga estudyanteng salat sa edukasyon ang mga magulang? Paanong gagabayan nila ang mga anak? Paano yung mga nanay, sorry for the term, na walang pinag-aralan? Yun na nga po, ako nga na teacher, minsan nahihirapan din. Hindi lalo na po yung mga magulang na mababalang po na pinag-aralan nila. Paano na nila ma-guide yung mga anak nila? Gustuhin man nilang i-guide yung mga anak nila kung hindi naman nila alam yung lesson. Paano na? Very major talaga na challenge itong internet connectivity, lalo na dito sa Cordillera, no? Dahil sa mountainous yung terrain. Hirap makarating yung mga signal ng ating mga telecommunications na corporations dito sa mga schools. Kaya sa ngayon, ang isa sa pina-project namin sa DepEd is maglalagay kami ng mga satellite na internet connections dito sa mga
tinatawag namin mga last mile schools para makakuha pa rin sila ng internet services kahit hirap makarating yung mga telcos natin. Ang kwento ng mga mag-aaral na gaya ni Justin at ang magulang na guro nito na si Teacher Christine ang isa sa mga kwento ng mga matinding hamon sa panahon ng pandemya ng COVID-19 sa pagharap sa edukasyon sa mga liblib na lugar gaya dito sa Itogon. Samantalang ang iba pang miyembro ng grupo tumuloy naman sa mas malayong barangay sa Labang Elementary School na pinangunahan ni Albert Atienza na siyang nagtatag ng grupong akyat-aral. Bibihira marating ang bahaging ito ng mga opisyal ng Department of Education. May pag-iingat dahil sa pandemya, nakipagdaupan sa komunidad, lalo na sa mga mag-aaral, si Direktor Abram Abanil. Kaya meron kaming regalo sa'yo. Yan. Nood mo din yung DepEd TV? Opo, sir. Grade 9. Ano yan? Magaling din yung teacher namin sa Pilipino dyan. Napanood mo siya? Yes, sir. Si Teacher Jamil. Yes, sir. Oo. Pinapanood mo rin yung upper grades. Yung iba lang, sir? Punurin mo din yung grade 10 Pilipino. Maganda din yun. Yes, sir. Oo. Si Teacher Pam naman yun. Pwede kang manood ng mas advanced, pwede kang manood ng lower grade para ma-review yung mga dati mong inaaral. Pwede ka din mag-nood ng mas advanced para pagdating ng panahon na mag-grade 10 ka na, kabisado mo na. Dahil may kuryente, napapanood ng mga mag-aaral dito ang mga programa ng DepEd TV bilang pag-aaral. Anong paborito mong subject? Arts. At anong grade level ka ngayon? Grade 4. Aside from print, meron din itong TV. Maling DepEd po. Nakaalagay yung Ay, sinelas pa. Dito ko na lang ilagay ha, medyo mabigat. Di ba galing-galing? Yan, parang sa'yo. Ha? Ito pa. Maraming salamat DepEd TV at Akyat Aral. Merry Christmas. Yan, marami. So, mga hindi niyo magamit. Napakahirap ng situation natin ngayon na puro nasa bahay yung mga bata, pati yung mga teachers. Kaya pinalabas talaga namin itong programa na to. We hope na makakatulong talaga to sa inyo. Okay, then the principal, teacher, ayan. Okay, sa kay teacher. Maraming salamat, DepEd TV at Akyat Aral. Maligayang Pasko! Sa Tapsan Elementary School, dahil walang nagaganap na pisikal na klase, ayon sa mga guro, ilang buwan na ding inuulila ang mga classroom ng mga dating mga mag-aaral na nag-aaral mula sa kanilang mga gurong nagtuturo. Isang hamon para sa mga guro ang maipagpatuloy ng mga bata dahil sa pandemya ng COVID-19. O gano'n nakatagal ang school, the satellite school ng Tapsan? 1979 siya, so bali 41 years. 41 years, sige po. Oh, so ano po ito? This is your one of the classroom, ano po? Ano pong kinakandak na klase po dito? Tender, grade 1 at grade 2 po. Okay, so sila po ang mga teacher. Yung iba po absent?
Wala pong What do you absent. mean? Tatlo lang sila po. The whole campus, 3 po ang teacher nyo? Yes, sir. Kasi multi-grade school. Todo na po, talagang sila lang? Opo. Multigrade ang pagtuturo dito ng mga guro noong may physical pang klase. Di po ba, let's say, in one classroom, paano po, anong natatandaan ko noon? Nag-recitation yung kabila, nag-assist-support yung kabila, tama? Hindi po ba parang ano yun, nakakalito dun sa nagsisiport ang ingay ng discussion recitation ng kabilang grade? Sa akin kasi, ang ginawa ko, yung pinag-combine ko lang yung grade 1 at saka kinder. Then after nun po yung grade 2 kasi mas maraming subjects. So may ano naman po kami, may classroom program po naman kami. So naano naman po namin sa DepEd order yon. So namamanage din naman po namin ang pagtuturo kasi meron ngayong classroom program. Okay, with the ongoing pandemic, how's the challenge po? Ngayon po kasi hindi namin sila natututukan, hindi namin natuturo kung ano yung laman ng module. So nakikita po namin base sa binabalik nilang module na wala silang nakukuha konti lang doon base sa score nila sa module. So mahirap po kasi hindi sila tuturuan ng tama. Marami kayong mga pangangailangan po. In the time of this new normal of teaching itong mga bata, di po ba? Opo. Okay, let's say ano yung mga pangangailangan nyo? Oh, of course, dito sa school, sinusubukan namin kasi nakikita namin may mga TV ang mga ibang learners sa bahay nila. Kailangan namin ang flash drive, mga ganun. Para pag pwede nilang gagamitin. Hindi kami makapag-implement ng online at the same time blended kasi wala yung internet connection namin. Mahina. Yun ang problema dito sa amin. Hamon noon pa ang mga kagamitan mula sa pag-aaral ng mga bata at maging para sa mga guro. Sa pagiging guro na itinadhana ang karamihan sa kanila kaya buo ang kanilang ipinagkakaloob na serbisyo para sa kanilang mga mag-aaral. Pagtuturo po ba talaga ang ginusto niyong maging profession? Ang first choice ko kasi noon is criminology. Okay. Kaya lang, mas maganda pala ang teacher kaysa maging pulis. Ma'am Christine, bakit po pagtuturo ang inyong piniling profesyon? Nung una, talagang diploma lang ang inisip ko para makapagtapos. Pero nung nakapagtapos naman na po ako, gusto ko na magtrabaho. So, nag-apply ako ng public school. At nakita ko po, sir, 2 lang silang teacher dito. Sabi ko, kailangan nila ang serbisyo ko dito sa lugar na to. Ikaw, ma'am. Maricel po. Ma'am Maricel, pagtuturo ba talaga ang ginusto mo? To be honest po, hindi. Medical course po yung unang ginusto ko, kaya lang yung parents ko po, galing din po ako sa mahirap na pamilya sa Labang po. For 15 years, inaccept ng puso ko na magturo, lalo na sa kabarangay ko po dito sa Ampukaw. Pero ngayong Pasko, ano ang wish mo para dito sa setup ng new normal po? So, ang wish ko po, kahit nakulong po sila or hindi sila nakalabas ng how many months, maging masaya po yung Christmas nila ngayong Pasko. So, Ma'am Maribel, ano ang inyong laman ng inyong hiling ngayong Pasko para dito sa new normal? Hiling ko sana ngayong Pasko, ngayong 2020 bago ay mag-end ang 2020, mag-end na yung pandemya na yan na COVID-19. Para naman maging masaya lahat, bumalik tayo sa normal. Sana. Para naman yung mga bata mas matutukan pa namin. Ma'am Christine, anong hiling mo ngayong Pasko po? Sir, ang hiling ko lang, kailangan tuloy-tuloy ang Pasko. Kailangan maging masaya pa rin ang mga bata kahit may pandemya. Sana magpasalamat sila kasi nandito pa rin tayo, buhay pa rin tayo, malusog pa rin tayo. At saka, at least, wala tayong case dito sa lugar na ito. Zero ngayon. At sana, kahit na ganito ang sitwasyon, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kaya tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
Sa entablado ng paaralan sa labas ng classroom, abala naman na inihahanda ng grupong akyat-aral ang mga ipamimigay ng mga pamaskong handog. Mga handog na mula sa iba't ibang kumpanya, samahan at mga individual na hindi nagkait ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ngalan ng edukasyon. Okay, so ibig sabihin ma'am, ito yung classroom ng, ano po ito? Kinder, di po ba? Kinder, grade 1 at grade 2. Okay, so marami kayong hiling ngayong Pasko. Katulad ng yung mga gamit, halimbawa. Opo, kailangan namin yung mga printer para sa mga Printer. modules nila. So sige po, alin po kayo. Meron po kaming sorpresa sa inyo po ngayon. May pakikilala po ko sa inyong grupo. Matapos ang aking panayam, niyaya ko ang mga guro sa labas ng classroom at ipinakilala ang grupong akyat-aral para maipamahagi na sa kanila ang mga handog. Ito po sila. Okay, papakilala ko lang po. Ito po yung akyat-aral group, si Jan po, okay? So, ipaliliwanag po nila yung kanilang handog po sa inyo. Jan? Ma'am Teresita, magandang hapon po. Kami po yung Akyat-Aral at bilang isa po kayo sa mga napiling benepisyaryo, ito po, naganda po kami ng mga gamit sa eskwelahan, iba't iba po. Meron pong bag, meron din pong mga Noche Buena package. Ito po ay galing sa mga kaibigan natin, sa mga, aside sa mga volunteers na katulad namin, meron din po tayong mga donors na nagpaabot po ng mga tulong na ito. Bukod dyan, ma'am, Nag-uumapaw naman sa galak ang mga guro sa mga tinanggap na regalo. Ayon kay Direktor Abram Abanil, malaking tulong sa ganitong mga liblib na komunidad ang naging gawain ng grupong akyat-aral. Kasi sa DepEd, traditionally itong mga malalayong schools, ito yung hindi namin masyadong natututukan. Sinisimulan namin ngayon sa Last Miles program, pero again, dahil sa gobyerno, hindi kami ganun kabilis makapaggalaw dahil marami kaming mga rules and regulations na sundan. No? Itong akyat-aral, mas mabilis ito makapagrating talaga dito sa mga areas na to. Kaya habang inaayos pa namin yung mga programs namin para maabot yung Last Miles schools, malaking tulong talaga itong sa akyat-aral na pangtawid sa mga problema na hinaharap dito sa areas na to. Ang laman ng puso bilang pasasalamat ng mga guro ng Tapsan sa tinanggap na maagang pamasko, idinaan nila sa awit. Maraming salamat po, DepEd TV at Akyat-Aral. Salamat apo, inaknan jo kami, ni Christmas mi, Japan yung dengan mi. Ulay tod man ipasalamatan sun apusyos bangi salakan. Thank you, thank you, thank babait ninyo, thank you. Sa pakikipagtulungan ng Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army, narating po namin ang lugar na ito sa pinagsanib na proyektong Project Pag-asa, tuloy ang Pasko ng DepEd TV at ng grupong Akyat-Aral sa pamamagitan po ng tuwa na aming naibigay sa bawat magulang at mga mag-aaral, ang lahat ng balakid, nawala ang aming pagod. Gaya po dito sa matulaing tanawing ito. Sa naging proyekto ng Akyat-Aral at DepEd TV, malaking bagay ang naging pakikipagtulungan ng mga sundalo mula sa lalawigan ng Ifugao sa bayan ng Banawe hanggang dito sa buong gawain sa Baguio Benguet. Malaking ambag ang tropa ng unit ng Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. Gaya ni Sergeant Christopher Gapus, naging kamulatan sa batang sundalo ang kanyang naging pakikilahok.
Unang taon pa lang ni Sergeant Gapo sa Philippine Army at itinalaga siya ng kanyang unit, ang Civilian Military Operations Regiment, para sa dokumentasyon ng outreach program na ito. First year ko sa Philippine Army, nakarating na ako sa Occidental Mindoro, sa pinakamalayong sitio ng Mantay sa San Jose Occidental Mindoro. At na-witness namin doon yung napakahirap na buhay ng mga buhid mangyan. At yung dahil sa kalayuan nga at hindi sila naaabot ng serbisyo ng pamahalaan. Bago pa ang pandemya ng COVID-19, ang naging pakikipamuhay ng kanilang unit sa isang komunidad din sa Mindoro ng mga mangyan, namulat na siya sa malaking hamon sa sektor ng edukasyon. Kaya batid niya ang kahalagahan ng pagpapaabot ng tulong sa mga liblib na lugar gaya nito na hinatiran ng grupong Akyat-Aral. Ang Philippine Army hindi lang naman siya sa bakbakan, hindi lang naman siya nakikipagbarilan, kundi we are part of the community na may responsibility kami na i-lift up yung pamumuhay nila. At na-witness ko nga sa ating project dito sa DepEd TV at ang Akyat-Aral ay napakagandang halimbawa ng isang outreach program. At ang pinupuntahan talaga ay yung pinakamalalayo, liblib na lugar talaga na ilang oras nating lalakarin, ilang oras na pataas ng bundok, ay talagang sinusuong natin kahit gaano kahirap, no, ang ating mga daanan. So napakabuting halimbawa nito ng paghikayat ng ating mga kabataan upang tumulong at makilahok sa mga ganitong gawain. This is very challenging kasi in times of pandemic talaga ay wala talagang mapagkakitaan din ng mga magulang ng mga batang ating mga tinutulungan. So in the way na kahit papano na ihahatiran natin sila ng kaunting pagkain, kaunting school supplies upang kahit papano sa kanilang pag-aaral ay magamit nila ito. Si Major Ronald Dacawi, nakabilang din sa tropa ng Seymour ng Philippine Army, ay tubong Cordillera, taga Baguio at Banawe ang kanyang mga magulang. Kaya may hatid na ligaya sa kanyang puso ang naging proyektong ito ng Akyat-Aral. Ngayong nalalapit na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, may laman ang mga dasal ni Major Dacawi. Pinagdadasal natin na matapos na po itong pandemya upang ang bawat pamilya naman po ay makapag-celebrate ng Pasko ng sama-sama. Mula sa mga sundalo, isang pagpati ang kanilang ipinaabot na para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Mula sa Civil Military Operations Regiment Philippine Army, maligayang Pasko at maligong Bagong Taon! Kuwento din ng sundalo si Captain Sherwin Padeo ng Philippine Military Academy. Ang Philippine Army ang kanyang branch of service. Inspirasyon niya ang kanyang dating guro na siyang humubog sa kanya ngayon, isa na ding guro sa PMA si Captain Padeo. Sa Taloy Sur Elementary School kung saan namahagi din ang grupo ng Akyat-Aral na mga handog, nakilahok si Captain Padeo. Napaka-importante yung edukasyon sa kabataan. Halimbawa ako mayroon din akong anak. So, minsan yun lang yung pinapamana natin sa mga anak natin. Bilang educator, mahalaga talaga kasi kung maging edukado ka, madali mong maintindihan kung ano yung mga ginagawa ng isang mamamayan. Pasalamat sa inyo, volunteer from the private sector. Nakakatuwa kasi yung collaboration na to, tapos mabibigyan natin ng tulong yung mga, lalo na yung mga lalayong eskwelahan. Ito po sa inyo, Mama. Thank you, sir. Merry Christmas. Bye. Salamat po sa mga regalo ito and to
pa